Hello pong muli mga katambay, nagbabalik na naman po muli. Ay inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Sa ating lahat po mga katambay, saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Maingatan nawa po tayong lahat. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Ito pong nakaraang hearing po ito. Meron po tayong komento doon po sa isang napakagaling na representative po at napakatapang at tinawag pang duwag at ayaw magpakita po, di ba, sa Tuadcom o Quadcom Committee mga katambay na kanilang binuo. Yun po ay nakomentohan natin. Ito, komentohan naman po natin. Itong dalawa naman po. Nagpahayag din po ito. Noong nakaraang hearing lang po. Nagpahayag naman po ng kanilang sinasabing kanilang pansamantalang pagbibitiw naman daw po. Ito pong sumisikat po sa larangan po ng politika, lalo sa institusyon ng Kamara, itong dalawang representative. Sikat na sikat po ito sa social media mga tambay. At alam po natin na sikat din po siya ngayon, o sila, sikat na po sila sa kanila pong distrito mga katambay. Ito po, nagpahayag po ang dalawang representative o congressman, si Congressman o Representative Fernandez, si Dan Fernandez at siyempre po si Representative Pastor Benny Abante po na magbibitiw muna raw po sila sa kanilang committee. Magbibitaw po daw sila sa committee po ng chairmanship ng Quadcom mga tambay dahil gusto po nilang manatili ang integrity nito, integridad, dahil po para daw po sa fair justice daw po ng binuo ng committee ng Quadcom. Magbibitaw po sila mga katambay. Pakinggan po natin ang pahayag po ng representative po na si Dan Fernandez mga katambay. Dito po sa kanyang pansamantala pagbibitiw mga katambay ng chairmanship ng Quad o Tuadcom mga katambay. Pakinggan po natin, komentuhan po natin. Yes, Mr. Chairman. As a matter of fact, that's what I intend to do, to inhibit myself in the discussion about this issue. And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter, because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation have done in order to ferret out the truth about the conformity of Colonel Grijaldo. Unfortunately, he's not here right now, and he is sick, and that saddened us as well, because we wanted really the members to ask him about what really happened, if there was really indeed a coercion and harassment that was done by Chairman Abante and myself. Thank you, Mr. Chairman, and with that, if we will be discussing our... Yan po mga tambay, putulin na po natin. Ayan, pahayag na po ang Representative Fernandez mga tambay para manatili raw po nga yung integrity at pagiging fairness at ng kanilang komite mga katambay. At meron pa po ba integrity ang Tuadcom mga katambay sa ginagawa po nilang hearing sa Kamara mga katambay na ayaw pong dalhin sa korte. Mismo ang dating Pangulong Duterte na maalam sa batas, magaling sa batas, prosecutor, matalino. Alam niya yung ginagawa po ng mga ganitong pag-hearing, lalo yung binibintang po na napakarami daw pong namatay dito sa war on drugs, EJK. Pero bakit po nananatili ang hearing nila? Walang kamatayan. Buwan na po. Aabuti na po ito ng hanggang 2028, mga katambay. Ganun po ba ang gagawin ng Quadcom o Tuadcom Committee? Ito po hindi po nila lulubayan. Usapin po ito sa korte. Di po ba? Bakit ayaw nilang dalhin sa korte, mga katambay? At ang mga nag-hearing, nakita nyo po, ang chairman, ang mga chairmanship po, o mga chairman po dyan, isang congressman na artista, isang congressman na pastor, ang mga nag-hearing.
Merong isang congressman na dating NPA, dating miyembro ng Alex Bungkayaw Brigades. Biruin niyo po yung mga naghihiring mga tambay. Mga hindi maalam sa batas. Pagdating po sa krimen po ito eh. Ito po yung pinag-uusapan sa korte. Di ba? Pero pagdating po sa kamara, dahil nga po, ano po ang sinabi po ng mismong koronel. Na ano po sila rito sa totoo lang po, na nataranta po sila rito. Ginahol sila. Ginahol dahil yung kanilang sinasabi integrity na meron sila, bigla pong nawala. Wala na nga pong tiwala ang taong bayan sa inyo Real talk. Wala na. Halos wala ng majority ng Pilipino na may tiwala po sa institusyon ng Kamara at ng Senado. Wala na. Halos. Ang nagtitiwala na lang po dyan, yung mga nakikinabang. Di po ba? Nagtatanong po si Kamanong, real talk. Yun na lang po. Lahat po na nakikinabang at nasa paligid nito, lalo yung sinasabi po na naikinabang di umano sa droga, mga tambay. Yan po, mga mananatili po yan talaga. Dahil po sa nakikita po ng mga Pilipino ngayon, ang ginagawa po ng ating institusyon o institusyon nila ay protektahan po ang mga drug lord, protektahan ang mga kriminal. Di ba? Protektahan ang mga addictus. Dahil muna, concern sila mga tambay sa nangyaring war on drugs. Ang pinoprotektahan po nila, yung mga naligaw ng landas, gumawa ng masama, gumawa ng krimen, mga nakakulong. Nakita niyo po yung mga resource person na iniimbitan nila dyan. Karamihan po galing sa kulungan. Karamihan po may kaso. Pero yun po yung kanilang mga sinasabing magpapatunay at kailangan paniwalaan ng mga Pilipino. Di ba? It's unbelievable. Di ba? Kaya hindi nila madala sa korte yan Kasi walang integrity yung kanilang resource person, yung sinasabi po nilang mga testigo. Paano po kakatigan ng korte? Ang karamihan po nilang ang ini-invite na resource person nila diyan ay puro galing sa kulungan ng iba. Paano tatayo sa korte yan? Matalino at napakagaling ang prosecutor ng inyong nililitis diyan. Di ba? At ang isa pa, kaya nagbitaw ito. Komento na inyong lingkod. Kayo rin po. Komento ko kaya nagbitaw ito. Tumatakbo po ito Tumatakbo po ito mga kababayan ko. Ngayon po, masama na po ang imahe nila. Lalo po sa social media. Halos lahat po ng Pilipino ngayon ay meron na pong social media. Kalat na po at pinag-uusapan na po ang mga bulok at mababaho na kung meron sa institusyon ng Kamara. Napakarami na pong natuklasan ng mga Pilipino ngayon. Di ba? Ito po yung mga naglingkod ng 3 taon po. Yung iba napakatagal na. Katulad po ni Representative Fernandez, ilang termino na po yan. Yumaman na po yata yan. Kahit matalo yan sa politika, hindi na po maghihirap yan. Hindi na po maghihirap yan. Dahil, bakit ko po nasabi? Dahil sa pinasabong ni BP Sara na matagal na po palang ginagawa ng institusyon ng Kamara na 2 tao lang ang humahawak. Bilyong piso ang hindi po maipaliwanag kung paano po nila tinatrabaho po yata. Kung saan po nila ilalagay, ikukumpas ng kamay nila, mga katambay. Kaya po magsisiyaman talaga Magsisiyaman talaga ang mga congressman. Dahil una-una, natuklasan din po ng mga Pilipino. Sa pangunguna po ni SAS at ni dating Pangulong Duterte ng kanila pong institusyon ay matagal na po. Hindi pa presidente si dating Pangulong Duterte. Umiiral na po yung kanilang institusyon, yung kanilang MOOE, Extraordinary Expenses. Ang ginagawa lang po nilang liquidation nila by certification, mga katamay. Hindi pa Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Matagal na panahon na po ito. Pinaiiral po sa panahon pa ni dating Senador Pampilo Lacson, mga katamay. Nakailang termino ang Senador Lacson sa ating bansa. Hindi lang po 2 termino, mga katamay. Tumanda na po
ang Senador Pampilo Lacson. Di po ba? Ngayon, bumabalik na naman po kasama ang kanyang best friend na si Tito Soto, mga katambay. Sila po yan. Ngayon po, bakit po sila nagbitaw? Pag-usapan natin, komentuhan natin, bakit nagbitaw? Kung matalino kang nagsusuri at lalagyan mo ng logic. Kaya nagbitaw, di ba? Dahil mabaho. Pag pinagpatuloy po nila ang pag-iimbestiga sa Quadcom o Tuadcom Committee at makikita sila ng mga tao at alam na ng tao ang pinasabog sa Senado kaharap pa mismo ang dating Pangulong Duterte. Nung ipinahayag po ng isang koronel, Grijaldo, yung talagang totoong nangyari po, yung eksperyensya niya sa committee ng Quadcom. Kung paano po siya doon suhulan at bigyan pa yata di umano ng promotion at kung ano-ano po pa yata ang ipinangako para lang po mapatunayan o maging testigo siya, isang resources o resource person na magpapatotoo, di ba? Sa sinumpaan daw di umano ng isa pang retired police colonel na si Garma, mga katamba. Ibang klase. Di po ba? Scripted. Sila may gawa. Di umano. Ngayon, sumabog po eh. Sumabog po. Ano gagawin ng isang mga sakim di umano? Sakim sa kapangyarihan di umano. Ang mga ito. Sakim sa pakinabang sa pera ng taxpayer. Ano po gagawin to? Kailangan po nilang mag-reverse. Re-reverse nila ang sarili nila para po hindi po sila batikusin ng mga tao, lalo po ng kanilang mga botante sa kanilang mga probinsya o distrito. Katulad po ng isang abante na taga Maynila. Matatalo eh. Olats. Pag pinagpatuloy pa nila na pinagpatuloy na sausawan ng sausawan at lagi silang makikita, lalo po ang isang Dan Fernandez. Nasabi po ng mga taga Laguna ay tatakbo itong gobernador at napakababa raw po nito sa rating doon sa Laguna. Mababa at inuungusan na raw sa survey ng rating doon, mga katambay. Paano hindi magbibitiw ang isang Dan Fernandez kung ang pangarap mo ay maging gobernador? Tapos ang mga kalaban mo, tinatalo ka sa survey doon sa probinsya mo. Di po ba? Kung lagi po yan mapagkikita at alam na po ng taong bayan kung ano po ang ginawa nila, pamumulitika sa dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Di po ba? Na gawa-gawa lang ito. At meron pa pong bali-balita, pumuputok na sila daw po ay bayad. Gada hearing, ayon po di umano sa isang congressman na si Pulong. Malaki daw po ang bayad sa kanila. Nakikita ng taong bayan niya, naririnig ng taong bayan. Di po ba? Tapos, tatakbo kang muli. Ano tingin sa iyo ng mga kababayan mo? Mukha kang pera. Dahil sa pera, kahit mali, itinatama mo dahil sa pera at kapangyarihan. Iboboto ka pa kaya ng iyong mga, ng iyong mga kababayan sa iyong mga distrito, sa iyong probinsya? Sige nga. Samantalang meron din lumalaban sa iyo na magiging panira sa iyo yon sa darating na halalan. Ipaninira sa kanila yon, lalo kay Representative Abante. Napakarami pong issue sa kanya. At lalong-lalo po sa isang Representative Dan Fernandez. Di ba? At isa pa, pumutok din po ngayon. Di ba? Ano po ang sabi ng Vice President? Hingkayatin po natin lahat ang tumatakbo dahil pinaputok niya na po yan. Diba? Pinaputok na po ng VP Sara na magpa-drug test po lahat ang tatakbo. Hindi po sa ihi, sa buhok. Sa buhok. Di ba? Dahil ang mga Duterte ay nagpa-drug test na. Pero wala pa pong nagpapa-drug test sa buhok sa miyembro po ng Quad Committee at ng Young Guns o Young Goons kung ano tawag nila riyan. Wala pa. Wala.
daig pa kayo. Ngayon, meron pong yung ating mga makabayan na vloggers. Yan po. Pati po ang Mamang Kalbo na tumatakbo po na party list. Nagpa-drug test na po sa buhok, mga tambay. Pati Kalbo, mga tambay. Nagpa-drug test para po masabi at malinis po ang kanyang sarili kahit kalbo siya. Nagpa-drug test, mga katambay. Sino po? Si Ka Eric. Di po ba kalbo yun? Kinuhanan po siya ng buhok. Saan po kinuhanan? Sa binti. May buhok po ang binti natin. May buhok ang kilikili natin. Di ba? May buhok ang ilong natin. Kahit siya'y kalbo, pwede pa rin magpa-drug test. Kung saan ka may buhok, pwede kang kunan. Di ba? At si Doktora Badoy, mga katambay. Pero itong mga congressman na ito, wala pa tayo nababalitaan, mga katambay. Doon sa sinasabi ng Vice President Sara Duterte, yung kung ano-ano sinabi nila sa Vice President, di ba? Na may mental issue. Nung sabihin ng Vice President, o sige, kung sinasabi niyo may mental issue ako, magpapatest siya sa sinasabing mental issue niya. Kaya lang, magpa-drug test tayong lahat. Tahimik ka, nawala na issue, mga tambay, sa drug test sa mga mambabatas, mga tambay. Bakit kaya? Marami kayang tinatago about sa droga, ang mga ito. Ito pa po. Yun po, ibalik po natin dito sa dalawa. Kaya po, dapat nilang gawin yun. Gagawin po nila yun, na sila'y magbitiw pansamantala kuno doon sa sinasabi nilang committee na hawak nilang chairmanship ng Quadcom. Dapat po nilang bitawan yon para po makasurvive sila sa pagkatalo. Kuno, matatalo ito eh. Di po ba? Lahat ng bumatikos at lumaban, lahat halos na naging oposisyon o detractors ng mga Duterte sa politika, nasushoot po sa banga, nasushoot sa inodoro, di po ba? Ilan na po ang hindi na po halos nakabalik nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di po ba? Sino-sino po ba yan? Nakita nyo po, hindi na nakabalik sila dating Trillanes bilang senador, kaka-detractors po ito. Si Laila de Lima, ngayon nagbabalik po ito ngayon sa mga posisyong mababa. Di ba? Si Kiko Pangilinan, di ba? Hindi na nakabalik halos. Sino pa? Si Bam Aquino. At yung mga dilaw at sinasabing pink, yan yung mga detractors mo ng mga Duterte, di ba? Halos na shoot po sa inidoro. Ngayon, sino po ang binabatikos at pinupolitical harassment ng mga ng Abante at ni Dan Fernandez, ang mga representative, di po ba? Duterte. Sa tingin nyo wala nang power o karisma ang Rodrigo Duterte sa tao? Malabong mangyari yon. Kaya yung ginawa po ng dalawang ito na representative, na basang-basa po natin yung ginawa nila. Natakot sila. Natakot po sila kay dating Pangulong Duterte. Dahil unang-una, puputok habang kampanyahan, pag inilabas po ang kaso nito at mag-file na po ng kaso at suportahan po ni dating Pangulong Duterte ang isang koronel, Grijaldo, pag ito po'y sinuportahan at halala na, patay kang bata ka, Representative Fernandez. At itong Representative Abante, patay kang bata ka, shoot ka sa inidoro. Real talk. Pag inilabas po ang kaso, dahil pag-uusapan ka bilang politiko sa iyong bayan o sa iyong distrito. Pagpipiestahan ka dahil hindi maganda ang ginawa mo. Halos sinusuhulan mo at tinuturuan mo maging masama ang isang koronel para lang maidiin ang napakagaling na presidente na nagdaan sa ating bansa. Mananalo ka kaya? Representative Abante at Representative Fernandez. Di ba? Kaya ito po,
Ito po ay scripted na naman po ito, komento ni Kamanong. Pinababango lang nila kuno na sinasabi nila yung integrity ng Kamara. Wala nang matagal yan. Matagal na pong walang integrity yan. Wala nang tiwala ang mga Pilipino dyan sa institusyon na yan. Bulok na bulok po yung institusyon na yan. Dahil mismo ng ating presidente, ano sabi niyan? Ang pinakabulok na institusyon sa ating bansa, ayon sa ating dating presidente Duterte, ang pinakabulok at pinakaraten na institusyon, ang sabi ng dating Pangulo, Kamara at Senado. Nakatamay, pinakabulok. Paano mo nga naman hindi sasabihin bulok? Napakarami pala itinatago sa mga Pilipino, lalo sa kaperahan. Pati po ang hinahawakan nilang budget o pondo ng kanilang mga opisina. Walang public hearing. Di ba? Ibang klase. Kaya dito po sa dalawang ito, good luck na lang sa inyo. Good luck na lang sa inyo. Nagkamali kayo ng binangga. Nagkamali. Napakapangit ng inyong script para lang pabagsakin ng mga Duterte at siraan sa mga Pilipino. Hindi man lang kayo nagtanong sa mga Pilipino kung nagustuhan namin ang war on drugs. Ang tinanong nyo lang po, mga congressman, ang tinanong nyo lang po yata ay ang speaker. Tinanong nyo po yata ang speaker kung nagustuhan niya ang war on drugs o ang Pangulo. Dalawa lang po yata ang tinanong nyo. Ang Pangulo ang speaker kung nagustuhan nila ang war on drugs. Di ba? Pero ang mahigit 100 milyong Pilipino, kasama pa ang OFW, tinanong nyo ba kami kung nagustuhan namin ang war on drugs? Di po ba? Sino po ba nagpapanalo sa inyo? Ang speaker po ba o ang Pangulo? Di ba kami? Kami ang mga botante. Ngayon, kami ang maniningil sa inyo. Di po ba? Sa pinaggagawa niyong trabaho sa amin. Ipagmamalaki nyo sa amin ngayon ang 3 taong credential nyo. Ganyan lang ginawa nyo. Tapos ipagmamalaki nyo sa mga Pilipino, sinasabi nyo, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas nyo. Bagong Pilipinas nyo. Hindi namin. Mas gusto namin yung luma. Pagka ganitong klase lang ang bagong Pilipinas na ibibigay sa atin, mas mainam pa yung pinakaluma na lang. Yung lumang Pilipinas na lang. Kaysa ganitong bago, napakabagong na bulok. Bagong-bago pa lang, bulok na. Di ba mga tambay? Hindi pa sumisikat, bulok na ang bagong Pilipinas nila. Muli po mga tambay, komento ni Kamanong, good luck na lang po dito sa nagmamagaling at nagmamalinis pa na talagang gusto pa isalba raw ang sinasabing fairness at integridad ng kanilang institusyon. Good luck! Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na programa o channel Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.